Andito ang ating secretary ng DOTR, Secretary Vince Dizon. Secretary, magandang morning! Morning, Kuya Jerry. Ay, teka. Lagyan muna namin kayo ng... Het, parang het. Ayun. Ayan. Good morning, Katunying, Kuya Jerry, good morning. Happy birthday! Ay, thank Happy you. birthday, Thank you, Kuya Jerry. Secretary. Happy birthday. Ang aga nyo. Happy 30th birthday. Ang aga nyo, nag-iikot ba kayo? Nag-i-inspection ba kayo ng mga pwedeng naapektuhan ng Oo, bagyong yung Krising? mga tinitingnan lang natin yung mga nangyari dito sa bagyo. Alam naman natin, simula nung weekend nga binabantayan ho natin yung mga lalo na yung mga pantalan natin, no? Tsaka yung ating mga seafaring vessels. Awa ng Diyos po, wala namang major na nangyari. Meron nga mga minor, wala namang nasaktan, wala namang wala namang mga major na aksidente sa dagat kasi yun talagang nakakatakot kasi medyo magakas-gakas tong bagyo to, no? Pero at the same time, yung ating mga airports, syempre hindi natin maiwasan maraming mga nakansilang flight, pero ang maganda naman nakaka-back to normal na rin tayo, both domestic at saka international. So, awa ng Diyos, walang major na insidente, no? Yun lang, may mga landslide tayo sa mga ibang areas, may mga tinamaan na sasakyan, may mga aksidente. Pero yun, binabantayan lang talaga natin. Parang yun din ang order ni Presidente. Tutukan to no? Opo. Tutukan. Lahat yata ng government agencies ngayon, bawal matulog yung mga... Ay, oo. Talagang yun ang bigin sa amin ni Presidente nung umalis siya kahapon. Nandun kami halos lahat. Bago siya umalis. Yun ang kabigin-biginan niya. Nakatutok dapat lahat. Okay. Itong mga nakaraang araw na to, ang dami yung pinuntahan ni Presidente. Opo. Actually, exciting kumbatsero, especially yung subway. Talaga yung subway, ang lakas ng dating sa atin. Sipin mong sa kauna-una ang pagkakataon, makakatikim tayo ng subway. Hindi diba? yung sandwich lang. Hindi yung sandwich. Hindi yung sandwich. Okay, sa inyo na po manggaling doon po sa mga hindi nakasubaybay doon. Ano bang development po sa subway po natin? Subway project? Alam mo, ang kabigin-biginan ng Pangulo natin, talagang kailangan itong mga big ticket na project na to, talagang kailangan paspasan. Kasi ito talaga yung pangmatagalan na solusyon lagi tayong natatanong, lagi siyang natatanong tungkol sa traffic, tungkol sa hirap ng daily commute. Pero ang sinasabi nga niya, alam mo, ang solusyon talaga dyan, yung itong mga malalaking proyektong to. No? Kaya sabi niya, kailangan paspasan. So, nung tayo po ay pumasok, nung late February, early March, talagang pinatutukan po sa atin ng Pangulo yung mga problemang natitira dito sa mga malalaking proyekto natin. And marami dito, right of way. Dito sa subway po, may nung pagpasok po natin, merong 5 problema sa right of way dyan. Kaya medyo mabagal ang pag-usad natin dyan. No? Sa ngayon po, as of today... Ano po yun? Iba-iba po yan. No? Merong Tsaka baka mag-isip yung iba. Right of way, di ba nasa ilalim ng lupa yan? May mga stasyon tayo Yung may mga stasyon tayo sa ibabaw yun. No? So, para sa kaalaman din ng mga kababayan natin, kahit na nasa ilalim yan, may right of way problem pa rin yan. Kasi kunyari, ikaw may-ari ng lupa sa ibabaw. Yung bahay mo nasa ibabaw. Pagdadaan sa ilalim yan, sa'yo pa rin yun. Up to 40 meters. 40 meters? Ganun ba? Nasa batas po pala yun? Bigo po. Kaya nga po, pinaamyendahan ni Pangulong Bongbong Marcos yung right of way law natin para itaas. Itaas parang, yung 40 meters. Ang ownership lang, ilang meters hanggang lang? 20. 20 meters. Hanggang 20. Yun ang proposal natin. Pala, so, no? naamendahan na po natin yung batas. Ang sinasabi ngayon sa batas, kapag may project ang gobyerno na kailangan gamitin yung ilalim, 18 meters, pwedeng kunin ng gobyerno yon na wala nang problema sa right of way. Pero kapag wala namang project, 40 meters pa rin, iyo pa rin. Ayun. Iyo pa rin yun. Pagka lang may government project. Kapag lang may government project. Ang dami pa lang, actually madaming masosolve yung batas na yun. Marami po. At yun po yung mga kable na Tama po. yung eyesore nating mga kable sa ibabaw, pwede na ilagay sa ilalim. Okay, yung sa subway. Yung sa subway po, minasolve po tayong 4 out of the 5. No? May natitira na lang isang problema. Yung Metro Walk sa Ortigas.
Naku, mabigat na problema Mabigat yun. pong problema Nasa yan. Supreme Court yata ang Opo, may kaso po yan. Marami ownership, pong sa mga ownership, claimants. issue sa ownership dyan. Kasama na rin ang gobyerno dyan. Opo. Kaya nga po bukas ng umaga, ako po kasama ni Mayor Vico Soto, pupuntahan po namin yung Ortigas Station, proposed Ortigas Station sa Metro Walk, para po makikipagtulungan tayo sa City of Pasig para hopefully ma-solve na natin yan once and for all. Pero yung apat po, kasama na dyan yung sa White Plains, Okay. kasama na dyan yung sa Anonas Station, kasama na dyan yung sa Valenzuela, at may isa pa sa Quezon City na ayos na po natin yan itong nakaraang 5 buwan. So, ito na lang natitirang Metro Walk. Kaya po kampante po si Pangulo nung siya po ay bumisita. Kaya po bumilis yung hukay natin, pag-tunnel natin sa ilalim, yung boring, yung boring ang dami nang na-board diyan sa boring. Medyo boring talaga kasi 5 meters per day. Pero ang bilis ng pag-bore. Pero maganda po tuloy-tuloy na po natin dahil naayos na po natin yung problema sa White Plains. So, tuloy-tuloy na po yan hanggang Ortigas. So magkakaroon po ba ng partial operation yan? Yun po ang gusto ng Pangulo, yung po ang utos niya, na sana yung mula Valenzuela, siguro 2 stasyon, matapos natin sa 2028. So yun po ang ating ang ating tinatrabaho ngayon. So ang target Sec ay bago ang 2028 o bago bumaba man lang ang Pangulo, at least meron 2 station na gumagana. Yes, meron tayong gumagana mula Valenzuela. Sa Valenzuela, tapos ang susunod na istasyon yan ay Quirino. Tapos North Trinoma. Yun yung North Avenue. Sa may North Avenue. Pwede na yun. Yung main terminal. So pwede na yun kasi nakaka-excite pagka may nabuksan na. Ang importante may mabubuksan na, may magagamit na. Opo. So yun po ang natin sa subway. At nakita naman po natin napakaganda ng pagkagawa. Yung may video po dyan na nakuhanan po nung kami dumadaan dun sa tunnel mismo ni napanood ko nga kanina, paki-play mo nga ulit, Mother. Ang ganda nga parang hindi dito sa atin. Very impressive po yung yung tunnel na nakita ni Pangulong Bongbong Marcos. Talagang sabi niya, sobrang impressive, no? Yan po, no? Ayan, may umaandar na pala eh. Ayan po, nasa tunnel na ho yan. Yan. Tingnan mo nga. Very, very impressive po. Gano'ng kalalim po yan? Ano ho yan? Naku, napakalalim mo yan. 26 meters. 26 meters. Lalim. Napakalalim mo. Pagka po ba, building po yan. Pagka po ba, hindi ba pag tumataas, sumasakit yung tenga natin? Hindi sa naman. Sa pag umiilalim, hindi naman po. Saka napakagaling po talaga nung mga Japanese partners natin sa technology. No? Ano yan? Automated lahat eh. Talagang minimal yung taong gumagawa eh. Talagang lang eh. Ano ho yan? Yung buong stretch na yan 26 meters ang lalim? O may time na may... medyo sumusunod ho yan sa bato eh. So ano ho yan? No? Minsan malalim na malalim, minsan aangat siya ng konti. Ang pinakamababaw niya nasa 20 meters. 20 meters, ayun. Hindi ho mababahayan ha? Hindi ho. Yun ho ang kita naman ho natin sa Tokyo, no? Kahit na umuulan din man doon. Dumadaan din ang mga bagyo doon, no? Pero halos hindi bumabaha o bihirang bumaha ang Tokyo sa subway, no? Hindi kamukha nung nakikita natin sa Amerika. Yan ang inaalala dito sa atin. Sabi nga, yun lang daw, dito, yung mga underpass natin. Yung ginagawa natin. Pero ito talaga, kaya kampante tayo dahil yung Japanese partners natin, ang kasama natin, sila ang gumagawa mismo. Yan ang expertise nila. Isipin nyo, ang Tokyo, may fault line, may earthquake, may baha, may bagyo, pero... Safe, very safe. Very safe. Opo, maganda po ang pagkagawa. Opo. Alam niyo naman kami dito. Ay, naku. Ayan po ay... sponsor natin sa kape. Si Kakiko po yan. Si Kakiko. Kaya ang tawag po dyan sa iinumin nyo na yun Kaki Coffee. Kaki Coffee. Marami tayong mga itatanong kay Secretary Vince hanggang alas 12 po siya ng tanghali dito. Sa dami po na. Wag naman. Bakit ka kumukontra ating Cora? Dinala-dala nyo si Secretary dito tapos hanggang lilimitahan nyo kami. Hindi pwede yan. Hindi pwede. Hindi, marami tayong itatanong kasi actually yung pong North-South commuter. Ayan po. Napakaganda din po nun. At ang daming excited dyan. Ang daming nag-aabang dyan. Kumbachero, Secretary. Tapos yung
binuksan nyo na isang beses yung online application ng lisensya. Driver's license. Ayan, maghihingi tayo ng follow-up dyan. Tsaka yung mga 50% sa pamasahe sa MRT. Oy, nagpapasalamat pala sa inyo si Zoe, yung anak ko na nag-LRT. Estudyante. Tuwan-tuwa dahil sa nakaka 20%. 50% siya. Kaya lang nagrereklamo siya. Sabi niya hindi raw niya magamit yung beep card niya sa 50%. Kailangan daw single journey. Yun ang dapat magkaroon na ng sistema. Inaayos pa natin. Ito, kompa lang yun overview pa lang na itatanong natin. Ang dami. At meron pa tayo isa itatanong na napag-usapan natin dati. Yung CTPL. Tama. TPL validation na ang dami-daming mga kulokoy dyan. Kailan ba to gagawing yung full implementation nito? Andito lang po si Secretary Vince Dizon. Baka may mga tanong din po kayo. Hindi na po siya available. Taken na po siya, mga kababayan. Doon po sa mga nagtatanong nito. Huwag nyo na isama yan sa mga tanong. Matagal na po siya taken. Sandali po lamang. Tuloy tayo kay Secretary Vince. Dito pa rin po sa studio ang Secretary ng DOTR. Secretary. Magandang morning ulit, Secretary Vince. Magandang morning. Bago lang tayo lumayo sa subway, bago lang natin iwanan yung subway, may nagtanong sa atin dito na wala lang Yung daw bang subway ng Makati, pwede nyong i-take over? Ano po, in fact, actually po, makikipag-meeting po ako kay Mayor Nancy Binay very soon. No? I think yan po yung magiging topic namin. Pero yung po kasing original na subway program ng Makati, hindi po talaga yon, hindi po masyadong involved ang national government. Yun po ang pagkakasabi sa akin nung mga taga DOTR. No? Yan po talaga ay PPP project ng City of Makati. Kaya po hindi po ata masyadong dumaan sa pag-aaral ng DOTR yan. Pero tingin ko po, marami po tayong pwedeng gawin na gagong-galo na ngayon. No? Nakikipag-usap po tayo sa iba't ibang mga private sector companies na interesado. No, kasama na rin diyan ang Metro Pacific, ang Ayala. No, obviously po ang Ayala interesado diyan kasi dadaanan sila sa Ayala, no? At meron na pong alam mo, gingid sa kaalaman ng mga kababayan natin, no? Meron na actually underground tunnel dito sa ilalim ng Buendia at Ayala Station. Ng MRT. Meron na dyan. Makikita mo pagka ikaw ay dumadaan ng Buendia at Ayala, may makikita kang papasok na tunnel doon. May tunnel na actually doon. No, na ginawa na dati pa. Itutuloy na lang. No, ngayon, pwede po yang ituloy. No, pwede yan. No, kung meron pong private proponent na gustong magtuloy niyan, pwede po yan. Kasi ang importante naman po magkaroon ng connection mula either Buendia o Ayala Station sa ano, no. Lalo na yung Buendia kasi underground yung Buendia. Papasok ng Ayala Avenue at papasok ng CBD. So, yan po ay magandang pag-aralan, no? At plano ko nga i-discuss din yan kay Mayor Nancy Binay ng Makati. Saka baka pwede i-connect ito dun sa linya ng subway mismo, no? Pwede din po. Dapat kasi ganun. meron pong meron pong dadaanan tayo sa sa bandang sa bandang dito sa Pasong Tamo Extension. Meron dyan may subway station yan. Malapit sa bagong Senado. Yes. May subway station tayo dyan. At meron din tayong North-South Commuter Rail Station sa Buendia. Kaya konsye, no? Interconnected. Kamukha nung nakikita natin sa... Kasi actually, maganda. Naka-master plan na lahat yan. Ang kulang na lang talaga yung sa loob ng Makati CBD. So pwede nating i-connecta yung mga tren na yan dito sa planong subway sa Makati. So importante talaga yung maplano ng maigi at mapag-usapan between DOTR and the City of Makati. Okay, yung North-South Commuter Railway, ano nang update doon? Ayan po, bago po kayo mag-assume bilang DOTR Secretary, naalala ko, nagpapalitan pa tayo ng picture doon Yung mga natenggang medyo rails dyan. Nakatingga dahil sa right of way. Right of way. Pero dahil po sa medyo mabagal ang pagbayad sa mga kontratista. Kaya ngayon po ba, nagbabayad na ho ba kayo sa mga kontratista? In fact, alam nyo, nakakatawa nga ako kasi simula po nung umupo ako, siguro araw-araw puro cheque pinipirmahan natin Puro voucher ang pinipirmahan natin kasi
kailangan po talaga magbayad at mag-up-to-date tayo sa payments natin. Kasi Ang gobyerno. no? Kasi alam nyo, kahit na malalaking kontratista ito, no? Ito yung mga marami dito, foreigner pa. No? Kapag delayed ng napakatagal ang payment, talagang hihinto yan. At yun po sadly ang nangyari. No? So ngayon po ay nag-up-to-date na tayo sa bayaran. At yung mga right of way, yan po ang critical talaga. Kasi ang responsibilidad po ng gobyerno, aparte sa pagbabayad, no? Yung mag-provide ng right of way para sa mga kontratista, para masimulan nilang gawin yung ating mga pier, yung mga poste natin na tatayuan ng ating riles mula Metro Manila hanggang Clark at papunta ng Calamba. No? Paliwanag lang natin, Sek, sandali. Dahil alam yan ng mga kababayan natin, dati ng release yan Tama yung dadaanan Bakit kailangan pa ng right of way? Magandang tanong mo yan. Unang-una, yung pong papunta ng norte, dahil po hindi na nagamit yan, marami na pong ulit mga pumasok na mga informal settler. At ang problema din po natin, dati po kasi ang release dyan nasa at grade, ang tinatawag nila, nasa lupa ground, lang. nasa lupa. Pero ito pong bago nating ginagawa ng Japan, elevated. Yan. At dahil elevated yan, at dahil modernong trend na yan, malaki ang kailangan nating right of way. So, may poste kang itatayong ganon, tapos sa taas lalapad malapad ka sa taas. Pag lalapad ka sa taas, meron kang mga tatamaan. Yes. May mga tatamaan mga building. Halimbawa, sa mga masisikip na lugar tulad ng San Fernando, ng Angeles. May mga tatamaan dyan. Marami tatamaan. So para palang LRT, parang MRT. Ang MRT ang itsura niya. Parang LRT, MRT ang itsura. No? At walang part na naka-ground siya? Wala. Lahat yan elevated. Lahat yan elevated, lahat. No? Okay. So, kumusta po yung problema? Maganda na po ang progress natin, lalo na sa right-of-way acquisition. So, yan po ang pinipilit nating bilisan. Pero kampante po tayo, at least mula Valenzuela hanggang Clark, matatapos po natin yan. Hanggang Clark, hanggang 2028 matatapos. Bago po bumaba ang ating mahal na Pangulo, matatapos po natin yan. Saan ho may partial operability na laging binabanggit ni Secretary? In fact po, maganda po yung partial operability natin dahil by 2027, mula Valenzuela hanggang Malolos, sasakay na po ang mga kababayan natin. 2027, Valenzuela to Malolos. Opo. Mauna sila. Kaysa yung andito mula sa Manila pa norte. Opo. Yun po yun. Valenzuela hanggang Metro Manila, Valenzuela hanggang Malolos, yan po ang mauuna. At by 2027 po, sinasakyan na po ng mga kababayan natin yan. Yung pong unang istasyon dito sa Manila ay Valenzuela. Valenzuela muna. Pero ginagawa na rin po natin yung pababa papuntang Calamba. Tuloy-tuloy yan. Hindi na ba dadaan ng Divisoria? Dadaan po. Blumentritt, Tutuban. Dadaan po yan. Dadaan po yan lahat. So ang unang istasyon by 2027 na masasakyan natin ay Valenzuela hanggang all the way to Malolos. Laki na niyan. Mahaba yan. Mahaba yan. In fact, ngayon at po. At ang daming pasahero dyan. Sobrang dami. Yung mga umahango lang ng mga insimadang Malolos Ang dami niyan Tama ho. Alam nyo ho, ngayon ho kapag medyo masama-sama ang traffic, mula Malolos hanggang Valenzuela, baka abuti ng halos 2 oras yan. Talaga? Mabigat po ang traffic dyan. Lalo na kung dadaan ka ng MacArthur Tsaka Highway. hindi na, kahit na umulan, kasi laging bahain yung buong stretch na yan ng MacArthur Highway. Tama po. So yung mga pasahero, nakataas na. Wala nang bahang dadaanan. Ilang libong pasahero po yung in-expect nyo. At least doon pala sa stretch po na yan. Siguro sa stretch na yan, baka abutin niya ng mga 200,000. Napakadami niyan. Napakadami po niyan na maalis mo sa kalsada. Tama po. At ang ano po talaga dyan, lalo na kunyari, nagtatrabaho ka, ikaw ay galing sa Malolos, ikaw ay nagtatrabaho sa NCR, pwede kang mag-trend, tapos siguro, habang hindi pa natatapos yung trend all the way hanggang Metro Manila, hanggang Calamba, hanggang Makati, at least, yung portion na yon iikli. No? So, either magbubus ka na lang, o mag-jeep ka na lang, o mag-grab ka na lang. Saan po sa Valenzuela yan, Sek? Sa ano yan? Dito po malapit sa dito lang sa malapit sa yung Mindanao Avenue diretso? Hindi. Dito sa dito sa may mall diyan
yung MacArthur pa rin? mall dito sa malapit sa sa NLEX. Sa Malinta, Yung Malinta area, sa Malinta. Sa Malinta exit. Malapit na doon. Papuntang MacArthur Highway. Di ba tama. itong NLEX, itong MacArthur. Dito lang. May mall dyan Nakakalimutan ko rin yung pangalan ng mall sa may Oo, Malinta. hindi. Nasa dulo din ang dila Nasa ko. dulo Alam na ko, yan. nasa dulo din ang dila niya. Tapos nandun na ho yung stasyon. Doon pala, sa may side pala ng NLEX. Yes. Papuntang pero nasa MacArthur siya. MacArthur. So, mula doon, kung taga Maynila, Metro Manila ka, iikli na yung BBI. Ang laki po ng iikli. Lalo na kapag yan dumere-diretso na papuntang kalooban na ng Metro Manila. Maynila papunta ng Makati, papunta ng Maynila papunta ng Quezon City, ng Makati, tuloy-tuloy na po yan. So yung pong Clark to Calamba, makukumpleto ho ba yan before the end of the term of the President? Hindi po kaya. Yung pong mula Valenzuela papunta ng Calamba, tingin ko matatapos po yan ng mga 2030, 2031. Matagal pa. Kasi yan po, mabigat ang right of way dyan. Dahil mas masikip Mas dito masikip. Mas masikip dito. Po yan, Opo. mas masikip po. Pero yung pong hanggang Clark, na ngayon, aabutin ka ng 2 oras, mahigit. Ano yan, hanggang Valenzuela, baka mga 40 minutes na ganyan, 35 minutes nandun ka na. Kaya siguro 30 minutes yan. Pag bilisan pa nung nagmamaneho ng tren. Pero ang laki po talaga ng time savings para sa mga kababayan natin yan. At malaki po, gaya ng sinabi ni Kuya Jerry, malaki ang maibabawas sa mga kalye na nasa NLEX. Sobrang ng mga sasakyan. Mababawasan ng ang traffic sa mga dati nilang ruta. Dinadaanan. Okay, hindi mo na tayo alis sa tren. Sa tren pala, boundary na tayo Halimbawa lang, yung Dalian train. Ayan, yung Dalian. Sa MRT, paano nyo napagkasundo ang Chinese at Japanese? Alam nyo, may pinalitan magandang bang gulong? tanong mo yan kasi actually, bago natin pinaandar at bago ipinakita ng Pangulo nung Wednesday, yung unang 3 Dalian train, nakipag-meeting talaga ako ng Masinsinan sa Sumitomo. May interpreter naman at kayo. At sa CRRC. Meron naman, parang United Nations nga, na tayo nag-mediate. Pero hindi, alam mo, matagal na kasing pinag-aaralan yan. Nung 2018 pa lang, meron ng kinomisyon na pag-aaral. German pa nga. Kaya talagang United Nations to May German, may Chinese, may Japanese. Na talagang pinag-aralan ng mabuti. Kasi sayang naman. Sabi nga ni Pangulo, binili na natin yan 2014 pa. Nakatenga yan ng 10 taon. Bayad na ho yan. Partially. Hindi pa tayo buong bayad dyan. Mga 25% ang payment na naibigay na natin sa Chinese supplier. Hindi ba kinalawang sa tagal na nakatenga? Hindi. Syempre, may kinagawang na yan sa ilalim. So, kailangan talaga ayusin yan bago yan paganahin. So, napakatagal pong mga assessment yan. So, finally, nung Marso, inupo ko po yung Sumitomo. Sabi ko, ano ba talaga? Paano ba natin mapapaandar itong mga trend na to? At meron silang checklist, 10. Nung panahon nung Marso, meron na lang 3 natitira para dito sa iilang mga train na pwede nang paganahin. So, finally, itong 3 train na to, pumasa na dun sa 10. Kaya napa-under na natin yan. At ngayon, tinetesting na rin natin yung 6 pa na siguro sa mga susunod na linggo, susunod na buwan, mapapagana na rin natin. Pero ang pinag-usapan namin itong mga nakaraang linggo na report natin sa Pangulo, yung natitirang 39. Kasi dami. 48 So meron na tayong siyam na mapapagana na natin. Ilan lahat yung ulit? 48 na tren. Na bagon. Bagon. Na bagon. Okay. Parang isang bagon, 3 isang train set, tatlong bagon. 3 bagon. Tatlong bagon. Ayun, yun. Tatlong bagon. O pwedeng 4 na bagon din. Pwede, Mas maganda kung 4. By next year, sabi ko, binigyan ko ng deadline yung Japanese, Chinese, kasama na rin yung mga iba pang mga consultant na yung mga ibang Aleman. nationality din. Sabi ko, kailangan yan next year. Mapagana na natin lahat. So, tingin ko naman kaya natin gawin. Pero safe naman po yan, ha? Yun ang pareho naman pinaka-importante. naka-chopsticks yung dalawang yun Yung nag-usap na yun Yun ang pinaka-importante. Kaya hindi natin iko-kompromiso yan. Hindi natin isasakripisyo yung safety. So, napakaraming mga testing na kailangan gawin. Saan gagamitin yan, Sec? Sa MRT3 po. MRT3. MRT3. Hindi sa LRT, hindi pwede.
Pag-aaralan po natin yan. No? Kasi pag-aaralan natin yan. Iniisip ko, ang dami niyan, 48. 48. Tapos meron na mga existing na Opo. train na ginagamit. Actually, hindi natin magagamit yan lahat kasama ng existing sa MRT3 lang kasi maiksi masyado. Kasi tutukod na yan. Magta-traffic na yan. Magta-traffic na yan. Yun ang iniisip ko eh. So, pero, ang pinaka-importante dyan, unang-una, kung magagamit natin yung Dalian train na yan para ma-convert natin yung mga 3-car trains into 4 cars. Naku, napakalaki. Napakalaki. Luluwag talaga ang MRT3. Saka, po, mga every 2 minutes na siguro ang biyahe. Bibigis po talaga. Bibigis po talaga. Pero, yung idea ni Kuya Jerry, actually pinag-uusapan na natin yan ngayon. Nagamitin sa ibang kasi, linya. pagka yan, pwedeng gamitin sa LRT1. MRT7 hindi. Kasi iba yung talaga. sistema doon. No? Iba yung sistema ng San Miguel sa MRT7. Pero, MRT3 at LRT1. Kasi magkakonektado. Konektado na yan eh. Opo. 'Di ba? Pwede nang pumasok ang LRT1 sa ipapasok ng MRT3. Opo. Diba? Pagka yan pwede. Naku, game changer po. Kailan po yung common station na yan? Gusto nating isabay ang common station kasabay ng pagbukas ng MRT7 sa 2027. So, 2027. marami pong mangyayari sa 2027. Kaya yan po significant milestone date po yan para sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Yung 2027. Yung 2027. Madami po tayong mapapagana. Alam nyo, ubos na oras natin dito sa trend pa lang. Sa trend pa lang. Yung po bang Dalian train na yun, kaya hindi compatible dahil tama ba, mas malaki siya? Hindi po. Ang naging problema po dyan na sinasabi nila nung una yung bigat. Yung bigat. Opo. No, yung bigat ng nung bagon. Opo. Pero kaya maraming mga pinaaral, kaya umabot pa tayo ng Europa, umabot pa tayo ng Germany. Inaral yan ng mga German, inaral yan ng mga Hapon. So finally ngayon with a little adjustment mapapagana natin. Ano po yun? Pinagaan po ba yung hindi bagon? Hindi naman. Pinatibay yung riles? Opo. Ang na-establish nung TUV Rhineland study na kahit na yung weight ng Dalian train na walang laman, in excess dun sa dapat na pwedeng ito nga medyo confusing to sa akin, no? Pero wala tayong magagawa, yun ang study, no? Pero nung tinest nila yung tren ng Dalian na puno, pwede naman siya. So, ang sabi ng mga German, kung pwede naman yung puno. Yung bigat niya kapag puno, pwede na rin yan. Pwede nang magamit yan safely. So, yun ang naging conclusion ng mga German. Inaral yan at vinalidate yan ng mga Hapon. At may konting mga inadjust sila sa kanilang signaling system, sa kanilang mga... Kasi alam mo naman, talagang kailangan sa mga Hapon, papasa sa lahat ng standard nila yan. No? Pwede nang paganahin itong mga Dalian train na ito with some adjustments. No? May mga technical adjustments na ginawa ang mga Hapon dyan sa tulong ng mga Chinese. Kaya maganda to, nagtulungan ng Hapon at ang Chinese at ang German. So, ito ang magandang nangyari dito. So, kung yung Dalian trains na naayos na, 3 kanin nyo. Opo. Opo. Andyan na. Umaandar na po yan. Okay. Simula po nung in-inaugurate ni President Bongbong. Sabi niya, nandito na rin ng Dalian, sumakay na kayo. Sinabi niyo, dalian nyo. Dalian nyo. Ang dami, okay. Isa na lang sa train, promise. Opo. Paano po mapapadali ang access sa pagbabayad ng ating mga kababayang commuters ng LRT, MRT na hindi na pipila ng mahaba? May binabanggit kayo kanina off the air na tap-tap na lang. Ang ganda ho niyan. Kasi sa Biyernes po, meron kaming ipapilot sa MRT3. Ito po ay katulong ng GCash at ng RCBC. Sila po ay nagbigay ng proposal na meron silang ilalagay na carousel na yung telepono mo kung may GCash o may Maya o kung anong payment platform, tatap mo na lang. Yung kamukha nung ginagawa mo sa Starbucks o sa 7-Eleven o saan man, di ba? Yung tatap mo na lang. Yun na ang pambayad mo at makakapasok ka na. No, hindi ka na kailangan bumigyan ng ticket. Wala na kailangan na ticket, wala na kailangan na beep card. Tapos ang kinaganda pa nun, kung ikaw ay may debit card, debit may card. ATM, Yes. o kaya ikaw ay may tawag dito, yung credit card na may chip.
Oo. Yung meron kayo makikitang parang sign na parang mga Opo. wave. Yes. Oh, yung parang letter C ba yun? Na may ganon, no? Itatap mo na lang din yun. Pwede Ayun, ka Pasok ka na. pwede na. Babawasan ka lang ng lakas. So, babawasan ka lang ng ano. Matic naman. I-debit lang yung I-debit i-debit lang. ka. So hindi na kailangan bumili ng Jeep card. ng gift card, hindi na po. So, ang kailangan ng pag-aralan dito na pinapaaral ko doon sa mga bangko at sa GCash at sa iba pa, paano natin incorporate yon yung mga diskwento Sa mga estudyante. sa mga estudyante, Yan, senior. Kasi PWD. ngayon, para mag-avail ka ng diskwento, Pila ka kaya sa paumanhin na lang ho sa senior mga journey, senior natin, sa mga PWD natin, sa mga Oo. estudyante natin, kamukha ni Zoe. Pasensya na. At sa ngayon, kung ikaw ay mag-avail ng diskwento, kailangan mo pa rin bumili nung single journey ticket. Yun. Baka siguro Pero yun na may lang. pili lang naman daw ipili, sabi ni Zoe. Opo, tsaka may dedicated na pila na tayo. Tsaka, binawasan na natin yung mga requirement na pipick up ka pa nung kung ano. Sabi nga ni Pangulo, wag na natin pahirapan, basta nagpakita ng ID, yun na yun. ID lang yun. Hindi, baka kako yung binibiling Jeep card, may Beep. Ha? Beep. Beep ba yun? Akala ko Jeep card. Meron na talagang pang-estudyante na card na ganun. Isang solusyon Mas yun. madali yun. Isang solusyon yun. Yun ang pwede nating Pagka bumili ka, may Automatic. exclusive, pang exclusive estudyante na yun. Pakita. O PWD o pang senior citizen. Pwede rin, ano? Pwede yun. Kailangan nga, baka Paano gamitin na iba yun? wag lang madadaya. Baka kailangan estudyante kang talaga. O Magagaling senior, yun. makakabili nun. Magagaling yung mga Pilipino sa mga ganyan eh. So, yun lang ho ang kailangan natin. Pero sa Friday ho, i-launch na natin yan. Sa MR33 muna, pero pagka yan, wala nang naging problema, walang aberya, ilalagay na rin natin yan sa LRT2 at LRT1. Baka magtampo na may land transportation. Kung ba't Sige, mabilisan lang. mabilisan. Okay, yung online application ng driver's license, ang isang concern daw po dyan, medyo hindi pa masyadong perfect yata ang system. May mga sumusubok ngayon. At pangalawa, kasunod nun, paano napaka-importante po ng eye-test. Paano matitiyak na talagang maayos ang mata ng online applicant. Unang-una ho, kung meron pong kasi bagong sistema ito, so baka meron pa ring mga glitch yan, may mga problema yan. Kung meron pong yung mga kababayan natin, i-report lang po agad sa social media ng LTO at DOTR para po maayos nung LTO yan, lalo na nung e-gov ng DICT natin, kasama natin si Yusek David Almirol, yan talagang tumulong sa atin dyan. Pero yung pong sa mga test, yung eye and ear test, yan po online na ngayon, dun sa online driver's license. Meron na po talagang sistema dyan na ginagamit na rin sa ibang bansa. Na unang-una, sisiguraduhin na ikaw mismo yung nagtetest. Kasi minsan, baka may problema ka sa mata, yung kapatid mo ang pa-eye test mo. Hindi po pwede yun kasi madedetect po nung software yun na hindi ikaw yun. May AI na yan. Pero yun po ang inassure sa atin nung mga ating mga medical provider na talagang accurate naman yung eye test, At yung ear test, hindi lang eye test yan, pati ear test, Pero again, bagong sistema yan. So kung meron pong mga nagiging problema o kaya bumabagal yung sistema, i-report po agad at aayusin po agad ng ating LTO at DICT yan, agad-agaran. Pero alam niyo, sasabihin ko lang, Katunying, Kuya Jerry, yan talaga ang kabilin-biginan ng Pangulo nung ginaunch niya yung e-gov nung Biyernes. Sabi niya, kailangan talaga yung mga maliliit na bagay na yan, yung mga pila, kailangan masolve na natin yan with technology. Kaya ang gusto niya, kung pwede, lahat ng transaksyon ng gobyerno sa mga kababayan natin, ilagay na dun sa e-gov app. Para hindi ka na kailangan pumila. Yung mga pixer, kailangan siguro yung mga kababayan nating fixer maghanap na sila ng ibang racket. Ibang trabaho na. Butihan nyo na, mag-IT na rin kayo. Maghanap na kasi wag lang yung igigang na racket sa Facebook kasi marami din ganun Ang daming racket ngayon sa Facebook yung compulsory third party liability. Nako, yan. Kailan nyo ipatutupad yung full implementation? Katunying, napaka-importante yan. Kasi ang report nga natin dyan, nauulit na naman yung dating problema na may isang CTPL, pero multiple yung sasakyan. Yes. Grabe. So ibig sabihin, pag na-aksidente ang isa dyan, wala nang i-claim yung... Correct. So napakalaking problema yan. Ngayon, meron po tayong i-evaluate na sistema ngayon. Napakaganda po nung sistema. Ang kailangan na lang po siguro,
pilitin nating mapababa yung fee. Babayaran No, ng yung ating fee. mga kababayan. At sinabihan ko din hindi lang yung fee nung provider. Kasi syempre, kailangan namang may fee yan. No? Kasi napakaganda ng sistema. Pero ang kabigin-biginan lang ng Pangulo is, kung merong mga fee na existing, dapat mawala yung mga fee na yon. Para hindi naman patong-patong yung mga Yes, tama po yan. nagdodoble-doble. Tama. So yun din ang sinabi ko sa LTO, no. By the way, no, nais nga nating pasalamatan yung mga doktor ni Asek Vigor Mendoza kasi very successful. Tumatakbo na yata eh. Very successful yung kanyang heart bypass at Uy, siguro padating na siya ulit, pabalik na siya. Kaya Asek Vigor, pinagdadasal ka namin. Pagaling ka lang at yun lang, kailangan lang sinabi ko kay ED Greg Pua, dapat, kung merong mga existing fee na magiging duplication lang nitong bagong sistemang papasok, tanggalin na, para hindi naman doble-doble yung binabayaran ng mga Tama yun. Para doon lang sa TPL, magkano? 1-2 yata yan. Mga ganon. Diba? Kumulang. May mga binabayaran tayo sa existing na Pero CTPL. alam mo, sindikato yan matagal na yan nandyan Oo. May mga binabayaran tayo dyan na hindi natin alam kung para saan. Parang yung plaka, yung nahuli po namin last week na gumagawa ng mga peking plaka. Online yan, nagbebenta 1,500. Pambihira, Speaking of plates, para katunying Kuya Jerry, mamaya sa Toyota Otis, meron kaming Eagle launch na with Toyota, Eagle launch namin initially sa Toyota at sa ibang mga dealer na dahil sa bagong sistema na rin ng LTO through eGov, yung mga dealer, basta mabilis nilang i-upload yung mga requirements kapag ikaw ay bumili ng bagong sasakyan, within 72 hours, makukuha mo na ang plaka mo. So, pati itong mga peking plaka, kasi nagkakaroon naman ng mga peking plaka. Opportunity kasi Sa tagal. Kasi napakatagal. Totoo po. Pero kung mabilis na, kung garantisado 72 hours or less, mawawalan na rin ng negosyo itong mga sindikatong gumagawa ng mga peking plaka. Nag-message po si Asek Mitch De Vera na bagong panganak. Lakad pa raw kayo, umalis na raw po kayo. Marami pa raw kayo schedule. Secretary, thank you. Salamat po. Maraming salamat po. Salamat po. Thank you so much po. Ang dami nating pwedeng i-touch pero bitin pa tayo. Gayon pa man, magkita ulit tayo. Sa ulitin po, pagkatapos ng SONA. Abangan po natin ang SONA ng ating Pangulo. Thank you so much. Thank you. Salamat po. DOTR Sec Vince Dizon. Maringat, take it away.